Good morning po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga. Maulan na naman po dito sa Mindoro, kaya't hindi po tayo pwedeng mag-video pa sa labas. Sabik na nga ho ako na mag-video sa labas ng bahay. Pero hanggang sa ngayon ay umuulan pa rin talaga dito sa Victoria. Una sa lahat ay gusto ko po munang bumati at magpasalamat sa ilang mga tao na gusto ko pong batiin at pasalamatan sa umagang ito. Unang-una po ay nagpapasalamat po ako kay Charity, sa aking anak, sa napakagandang t-shirt na ibinigay niyang pang New Year sa akin. At ganun din po kay Juliet Ovidosa Dorhors sa kanyang regalo na t-shirt at sombrero na merong tatak na Alaska. Sila po ngayong mag-asawa o pamilya ay nanirahan sa Alaska, USA. Gusto ko rin pong magpasalamat sa isang viewer natin from Saudi Arabia. Gusto po niyang magpadala sa akin ng t-shirt na merong tatak na Saudi Arabia, ganun din po ng sombrero. Kaya lang po, hindi po niya naihabol. Kung kaya't siya ay nagpadala na lamang ng cash at sinabi po niya na ibili ko na lang ng t-shirt at sombrero dito. Subalit dahil marami na akong t-shirt at sombrero, tamang-tama naman po na meron pong isang magulang dito sa aming barangay na nag-message sa akin na nangangailangan siya ng nebulizer. Dahil siya po ay laging inaatake ng kanyang asthma. At kung humihiram daw po siya sa barangay ng nebulizer, kung minsan ay meron ng nauna na nakahiram sa kanya. Kaya kahapon po ay ibinigay na natin yung nebulizer at tuwang-tuwa po siya. Kaya doon po sa nagbigay ng cash gift sa akin, di ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Makikita po ninyo sa picture na doon po natin ginamit yung inyong ibinigay po sa akin. Gusto ko rin pong batiin ng happy wedding anniversary si Bishop Fred at Nisa Arellano. Sila po ang head ng Unity Miracle Life Center. At nagpapasalamat ako sa patuloy na pagpapala ng Panginoon sa kanilang pagsasama. Ganon din po, happy wedding anniversary kay Robert at Fedibera na kasalukuyan ding naninirahan ngayon sa Canada. Happy anniversary sa inyong dalawa. Ang topic po natin sa umagang ito ay a positive promise to hold on for 2021. Isang positibong pangako na atin pong mapanghahawakan sa taong ito ng 2021. Ang atin pong scripture ay makikita natin sa Book of Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at dakilang Ama, maraming salamat po sa umagang ito, sa buhay na iyong ipinagkaloob, kalakasan ng aming katawan at bagong opportunity na maglingkod sa inyo at ganoon din sa aming kapwa-tao. Bless this day, O God, na maging productive ang araw na ito para sa bawat isa sa amin. Bless also the message that I'm going to share to our viewers this morning. Nanawa po hindi lamang ito magbigay ng information sa kanila, kundi magbigay, Panginoon, ng kaalaman mula sa inyong mga salita at magkaroon sila ng pananalig po sa inyo. Sa pangalan ng Jesus, ito pong aking dalangin. Amen and Amen. Ang Romans 8:28 ay pinaka-foundation stone ng ating destiny bilang mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ito rin po ang verse na kinakapitan ng maraming Kristiyano sa panahon ng kahirapan at kagipitan sa kanilang buhay.
Meron po akong tatlong dakilang katotohanan na isi-share po sa inyo mula sa verse na ito. Unang-una, it is a promise that is certain. Ito po ay isang pangako na tiyak. Ang Romans 8:28 ay nagsisimula sa salitang ito. And we know. It is very important that we know something. Napakahalaga po na meron tayong nalalaman. Because the more we know, the better we are prepared of what is going to happen. Pag mas marami po tayong alam, mas nakakapaghanda po tayo sa mga mangyayari sa ating buhay. Halimbawa po, alam po natin na taon-taon ay meron pong 21 or mahigit pa na bagyo na dumadaan po sa ating bansa. In fact, yung mga bagyo po na dadaan sa ating bansa sa year na ito ay meron ng pangalan na ibinigay ang Pag-asa. At ang number 1 ay si Oring. At sinundan ni Bising, Krising, Dante, Emong, Fabian, Goryo, Juaning, Isang, Chulina, Kiko, Lani, Maring, Nonito, Udet, Paulo, Kedan, Ramil, Salome, Tino, Uwan, Verbena, Wilma, Yasmin, at Soraida. Yan po ang pangalan ng mga bagyo na dadaan sa ating bansa sa taong ito. Ang hindi lang natin alam ay kung anong months, anong dates at oras mangyayari itong mga typhoons na ito. Pero at least we know, alam na po natin na merong 21 plus na cyclones o bagyo ang dadaan or dumadaan sa ating bansa yearly. So, mapaghahandaan natin yan. Kaya, what you know is important. Secondly, ay tungkol dito sa COVID variants na nagmula sa United Kingdom, South Africa, at Malaysia. Pag well-informed ka at credible ang source ng information mo, ay meron kang peace of mind. On the other hand, sinabi po ni Pablo sa verse na ito na ating binasa, that you and I can know beyond all doubts that every aspects of our lives are in the hands of God. God said something we can know. Meron pong sinabi ng Diyos na malalaman natin. Unang-una, malalaman natin ang kanyang plano, His plans. Malalaman natin na merong plano ang Diyos sa ating buhay. Ito ay mababasa natin sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Maliban po sa plano ng Panginoon, malalaman din po natin na ang Panginoon, alam din po niya ang ating mga pangangailangan, our needs. Sa Matthew chapter 6, verse 31 to 32, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after these things, and your heavenly Father knows that you need them. While we know that God has a plans in our lives, we don't know the details of His plans. Ang isa po sa contradiction sa ating buhay bilang Kristiyano ay tayo ang pinakasigurado sa magiging katapusan ng ating buhay. Pero tayo rin ang hindi pinakasigurado sa immediate na kalagayan ng ating buhay. One of the most paradoxical thing in our Christian life is that we are the most certain about the ultimate, but we are also the most uncertain about the immediate.
Halimbawa po, alam po natin that someday, we are going to be with Jesus in heaven. At alam din po natin that God is in control in our lives. Pero we don't know the details of our daily lives. Hindi po natin alam yung detalye ng ating pang-araw-araw na buhay. So kung ganon, ano po ang gagawin natin? Well, we have to believe that although we don't know the details of our daily lives, and sometimes it is confusing, God is in control. Alam po natin yan. What you know is so important because there will be times in our lives that the only thing that is matter is what you know. Tama po yun. Pag dumating po yung mga matitinding pagsubok sa ating buhay, ang pinaka-importante ay kung ano yung nalalaman natin. We cannot depend on our emotions because sometimes our emotions hurt us. And the only thing that can help us during the darkest times in our lives is what we know, especially from the Word of God. And the Bible said that we can know that all things work together according to God's plan. Kaya napakahalaga po yung meron po tayong alam sa salita ng Diyos. Ulitin ko po ang Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. What you know makes the difference. This is not only a promise that is certain, but it is also a divine promise. Sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam po natin that in all things, God works. Meaning, God is involved in all things. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay involved sa ating buhay. Parang sinasabi ng Diyos sa atin, I am for you, I am with you, I am working behind the scene in your behalf, and you can count on it. Siya ay para sa atin, kasama natin siya at kumikilos siya sa na hindi ho natin alam para sa ating kapakanan. Now, gusto ko lamang pong i-clarify o liwanagin itong verse na ito. Hindi sinasabi ng verse na ito na it is good if you have COVID-19 or it is good if your loved ones died. Hindi rin po sinasabi na it is good kung maaksidente ka. But it does say na ginagamit ng Diyos ang mga pangyayaring ito at inihahalo niya sa ibang elemento ng ating buhay upang makabuo ng bagay na alam niyang pinakamabuti sa atin. God uses these events and weave them together with every facet of our life in order to produce what He knows the very best for our lives. Ang halimbawa po dito ay si Joseph, yung buhay ni Joseph sa Old Testament. Sa Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan, na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Alam po natin, ang buhay ni Joseph, isa po siya sa 12 anak ni Jacob. At siya po ang paborito ng kanyang ama. At dahil dito, kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. At nagbalak sila, nagawan siya ng masama. Kaya isang araw, inutusan ng kanyang tatay, si Joseph, na dalhan niya ng baon ng kanyang mga pagkain doon sa lugar na kung saan sila nagpapastol ng mga tupa. At nang makita ng mga kapatid niya si Joseph, ay doon na nila isinagawa yung kanilang plano sa kanya. Hinubaran siya
Pagkatapos inihulog siya sa balon na walang laman na tubig. At pagkatapos pumatay sila ng hayop at winisikan ang kanyang mga damit, pinagpunit-punit, upang pag-uwi nila, sasabihin nila sa kanilang ama na si Joseph ay sinila o pinatay ng mga hayop. Nagkataon naman na dumaan yung mga Midianita. Kaya ang isa sa mga kapatid ni Joseph ang nagmungkay sa kanyang mga ibang kapatid na sa halip na patayin siya, ay bakit din na lang ipagbili sa mga Midianita. So, ipinagbili si Joseph at dinala ng mga Midianita si Joseph sa Ehipto at ilinagay doon sa agora o market na kung saan itinitinda o ipinagbibili yung mga alipin. Ang nakabili kay Joseph ay si Potiphar na siyang pinuno ng sundalo ng Pero sa Egypt. At sa kanyang panunungkulan sa bahay ni Potiphar, nakita ni Potiphar na lahat ng gagawin ni Joseph ay pinagpapala ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Potiphar ay pinagkaloob niya ang lahat ng kanyang ari-arian maliban sa kanyang asawa sa pamamahala ni Joseph. Subalit yung asawa ni Potiphar ay nagka-interest kay Joseph. At si Joseph hindi niya pinagbigyan ito sapagkat siya ay may takot sa Diyos. At dahil dito, ginawan siya ng hindi magandang istorya ng asawa ni Potiphar at nagsumbong ito nung dumating ang kanyang asawa. Nagalit si Potiphar at pinabilanggo si Joseph. At si Joseph naman habang nasa bilangguan ay merong dalawang bilanggo na nagkaroon ng panaginip at ininterpret ni Joseph at nagkatotoo yung kanyang interpretasyon. Isang araw po, ang Pero ng Ehipto ay nanaginip. Ngunit hindi ma-interpret ng kanyang mga tauhan o yung kanyang mga alagad ang kanyang panaginip. Kaya ito ay nakabahala sa kanya. Ang ginawa ni Joseph sa bilangguan ay umabot sa palasyo at ipinatawag ng Pero si Joseph, sinabi sa kanya ang kanyang dream at ininterpret ni Joseph ang dream ng Pero. At dahil dito, ang Pero natuwa kay Joseph at ginawa siyang pangalawang pinakamataas na tao sa Egypt, pangalawa lamang sa Pero. At ipinagkatiwala ng Pero sa kanya ang pamamahala sa lahat ng mga aanihin o sa lahat ng mga bagay sa Ehipto upang mapaghandaan ang darating na taggutom. Nagkaroon ng taggutom at umabot ito sa lugar ng tatay at mga kapatid ni Joseph. Kaya walang choice yung kanilang ama kundi utusan yung kanyang mga kapatid na bumaba doon sa Ehipto upang bumili ng pagkain. Nang makita ni Joseph ang kanyang mga kapatid, gusto na niyang umiyak, pero siya ho ay nagtimpe. Sa pangalawa o pangatlong pagkakataon na pumunta yung kanyang mga kapatid at bumili doon sa Ehipto, nagpakilala na si Joseph sa kanila. Sabi niya, ako si Joseph na inyong kapatid. At dahil dito, nagulat yung kanyang mga kapatid at natakot. Baka gawan sila ng masama ni Joseph. Pero ang sabi ni Joseph sa kanila, totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. It is only at this time na nasabi at napagtanto ni Joseph ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. So, this is not only a promise that is certain. It is not only a divine promise that all things work together, but number 3, it is also a dynamic promise. Ang ibig sabihin ng dynamic, a force that stimulates change. Isang puwersa na nagpapasigla ng pagbabago. Sabi niya, God is working in all things together for good. Lahat ng bagay ay gumagawa para sa kabutihan. It means, kinukuha ng Diyos ang mga bagay na walang kinalaman sa isa't isa
at may sariling layunin or purpose. At pagsasamahin ito upang lumikha at bumuo ng isang bagay na mas dakila. God is taking things that has nothing to do with each other, have their own purpose, and brings them together and creates something out of that to produce something that is better. The right combination of harmful chemicals can produce substances that are extremely beneficial. Yung tamang kombinasyon daw po ng mga mapanganib na chemical, kung tama ang kombinasyon nito, ay magiging kapaki-pakinabang ito. Ang halimbawa po ay yung salt or asin. Alam po ba niyo na yung asin daw po ay binubuo ng dalawang uri ng lason, yung sodium at saka chlorine. Pero pag pinagsama mo ito, ay makakabuo ng isang bagay na extremely beneficial. Kaya nga po ang asin, bagamat ito ay binubuo ng dalawang lason, dahil tama ang kombinasyon, ito po ay nagiging beneficial para sa ating pagkain. Kung gagamitin po natin ang asin sa ating pagkain, ang ating pong pagkain ay magkakaroon ng lasa. So, God causes things to happen for good to them that love God. Siya ang namamahala sa lahat ng bagay. Sa ating pong pagwawakas, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ang Romans 8:28 is a promise not absolutely for anyone. There is a precondition that must be met before it works. Meron pong bagay na dapat nating sundin upang ito ay mapa sa atin. Ang sabi po niya sa huling talata sa Romans 8:28, to those who love God, to those who are called according to His purpose. Unang-una po, ang promise na ito ay para doon sa mga nagmamahal sa Diyos. For those who love God. Pag sinabi ko pong nagmamahal sa Panginoon, ito po yung mga tao na nagsisi ng kanilang kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At sila po ay nagkaroon ng born-again experience ayon sa Bible. Sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands. And then sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. But it was to us that God revealed these things by His Spirit. And James chapter 1 verse 12, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God promised to those who love Him. This promise, this motivation for the new year is for those who love God, dun po sa mga nagmamahal sa Diyos. Pangalawa, those who are called. Para dun sa mga tinawag. Well, if we love God, if we are born again, if we are a child of God, we are also called by God because God has a purpose in our lives. Kanya nga po, the incidents in our lives are not incidental. The trials in our lives are not trivial. Yes, we have bad days, but God is in control. So this year 2021, si God lang po ang nakakaalam sa mangyayari sa taong ito. Pero as far as COVID-19 is concerned, we are blessed because mas marami na tayong alam kaysa nung nakaraang taon kung paano maiwasan ito.
Kaya huwag nating hayaan na lamunin tayo ng pagkatakot. Sa sukdulang maparalisa po tayo. COVID-19 or COVID variant man yan, pareho lang po ang protocols. Higit sa lahat, alam natin sa buhay natin, as children of God, He is in control. Kaya i-review po natin yung ating napag-aralan. Ang topic po natin ay positive promise to hold on for 2021. At ang scripture po natin ay Romans 8:28. At ang tatlong dakilang katotohanan na atin pong nalaman mula sa verse na ito, number 1, it is a promise that is certain. Number 2, it is a divine promise. And number 3, it is a dynamic promise. Romans 8:28 is a positive promise to hold on for this year 2021. Ngayon, kung ito po ang pangako ng Diyos sa atin, na mapanghahawakan po natin sa taong ito, how then do we live this year? Paano ba tayo mabuhay sa taong ito o mamuhay sa taong ito? Number 1, let us determine to trust God this year. Tayo po ay magpasya na magtiwala sa Diyos sa taong ito. Sa Isaiah chapter 46 verse 9 to 10, alalahanin niyo ang aking mga ginawa nung unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Pangalawa, let us also determine to be grateful this year. Yung magpasya po tayo na magpasalamat o maging mapagpasalamat sa taon na ito. Count your blessings and name them one by one. Blessing is one that will come out from Romans 8:28. Kaya mahalaga po na sa kabila po ng mga problema na ating nararanasan ngayon, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari, yet huwag po nating kalimutan na magpasalamat o maging mapagpasalamat sa taong ito. And number 3, let us determine to live with courage this year. Tayo po ay magpasya na mamuhay na merong tapang sa taon na ito. Wala po tayong dapat na ikatakot. Tamang natin, as far as COVID-19 or variant man yan, sundin lang po natin yung mga protocols, pareho rin lang naman yan eh. At isa pa po ay meron ng bakuna na ngayon ay ginagamit sa buong mundo at ang sabi nila by March this year ay magsisimula na rin ang vaccination dito. Alam po ninyo, dahil ang COVID ay health problem, naniniwala po talaga ako sa sinasabi ng ating mga doctors, mga health officials tungkol dito. Now, let us resolve to make this new year sparkle with hope. Love, peace, kindness, generosity, just as we do ourselves. By being a blessing to others, we too are blessed. Totoo po yun na kinakailangan na yung nagniningning yung ating pag-asa natin. At let us also practice love, peace, kindness, generosity, katulad ng ginagawa natin sa ating sarili. Sapagkat by being a blessing to others, we too are blessed. Yan po ang aking prayer at wish para sa inyo sa taon na ito. Year 2021 is for God, para sa atin ng mga mananampalataya. He is in control sa lahat ng bagay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at dakilang Ama, salamat po sa inyong mga salita na laging nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng courage, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kapayapaan, nagbibigay sa amin ng wisdom, Panginoon. Lord, dinadalain ko po ang lahat ng aming mga viewers
Pagpalain po ninyo sila. Huwag po ninyong hayaan na mawalan sila ng pag-asa. Bigyan ninyo sila ng wisdom kung paano lumakad sa taon na ito. At salamat po sa inyong banal na Espiritu Santo na siyang magiging gabay namin, O Diyos, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Yun pong mga merong karamdaman, pagalingin po ninyo sila. Yung pong mga naguguluhan, natatakot, bigyan ninyo sila ng pag-asa at kapayapaan. Lord, bless every family, O God. Bless their jobs. Bless their sources of income, O Lord. Higit sa lahat, continue to bless us with health, O Lord, na kailangan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, we declare that 2021 ay taon para sa inyo. It is a time of spiritual growth for each and every one of us. And we give you back all the glory and the praise. In Jesus' name, Amen and Amen. Muli, hanggang sa susunod na linggo, nawa ang linggo na darating ay punong-puno ng blessing, peace, at hope sa inyo. God bless you, and to God be the glory.